Sumagot na po, nagpaliwanag ang dating senador, dating Justice Secretary, Attorney Laila de Lima, Congresswoman-elect ng Mamamayan Party, kaugnay po dun sa controversial na inilabas na order ng Court of Appeals or CA tungkol dun sa kanyang acquittal na kaso sa RTC Regional Trial Court sa Muntinlupa. Maraming nag-speculate, maraming nagsabing binaligtad ng CA, ikukulong si de Lima, magkakaroon ulit ng trial. Naku, hindi pala totoo yun. Ito yung paliwanag niya tungkol dyan. At yan din ang paliwanag ng marami pang abogado. Kahit ako, naniniwala naman ako na hindi naman pwedeng basta babaguhin ganun-ganun na lang ang desisyon ng lower court dahil kaya nga Court of Appeals. Diyan lang ho nag-a-appeal talaga. Pero pagdating sa acquittal case o acquittal na kaso, parang wala namang authority ang CA na baligtarin yan. Yun lang hong nag-isip ng ganon, alam mo na, yung mga nagpakulong kay Duterte, nagpakulong kay Duterte, mga nagpakulong kay de Lima, na grupo ng mga Duterte. Di ba? Pakinggan nyo itong paliwanag na ito sa interview ng media kay Congresswoman-elect Attorney Laila de Lima. Is it the same judge, Judge Alcantara, of the same case? That's what makes that whole decision of the Court of Appeals perplexing. Maski kami, medyo napo-confused din kami. Ang malinaw sa amin is that hindi naman reverse yung acquittal. Hindi sinasabi na mali, hindi tama yung acquittal. If you read the whole text of the decision, lahat ito ay nakatugon doon sa public respondent, meaning Judge Alcantara. Yung the way he wrote, the decision, na hindi daw masyadong klaro, hindi daw masyadong nailagay mismo yung mga the law and the facts on which the decision was based. In other words, yung parang nakukulangan, it was, to put it bluntly, it was not a very well-written decision. Kung paano sinulat. Pero hindi naman sinasabi, mali yung finding niya. Na, you know, that my conviction and my guilt was not proved beyond reasonable doubt. And therefore, I was acquitted together with my co-accused. So, hindi malinaw. And then yung sabi mo kanina, yung tanong mo kanina, Ed, na paano ito? Pag rin naman, halimbawa, matina yung MR namin, and then hindi rin kami papaboran ng Supreme Court. For example, later, kung pupunta kami sa Supreme Court, so ibabalik ngayon sa RTC, ang malinaw para sa amin is that ang pinapagawa lang ng court is yung tungkol sa desisyon. Wala siyang sinasabi na magkakaroon ng retrial. Kasi hindi ho niya pwedeng gawin yan, na magkaroon ng retrial. Because definitely, that should be a clear violation of my right against double jeopardy. Yung right, the principle of double jeopardy. So, yun ang malinaw kapag mag-order ng retrial. Kasi na-try na ako, dumaan na sa tamang proseso. Diba? Presentation of prosecution's evidence, presentation of defense evidence. So, walang ano dyan. And saka yung tungkol doon sa malinaw kasi na kapag acquittal, hindi na dapat appealable. Yes, merong exceptions, pero very strict, very restrictive. It's a narrow enumeration, limited enumeration of exceptions. Ang mga exceptions? Well, if the trial was a sham trial, if there was a mistrial, and yung talagang grave abuse of discretion in exceptional circumstances. Hindi ito about an ordinary case, the usual case of grave abuse of discretion, kundi in exceptional circumstances. So ayan, napakalinaw po ng paliwanag ni Attorney Laila de Lima, Congresswoman-elect sa party list system. Okay? Walang order na balik sa trial, walang order na binabaligtad ang desisyon ng RTC. Gusto lang nilang liwanagin, ayusin yung pagkakasulat ng desisyon for acquittal. So ayan po. Binabaligtad lang itong balitang ito ng mga galit kay de Lima na alam na natin kung saan galing. Alam niyo kung bakit? Hindi yata nila matanggap na si de Lima ay congressman-elect na ngayon. At magiging problema nila sa Kongreso dahil kasi ini-appoint na kaagad ni Speaker na isa sa mga
prosecution, isa sa mga prosecutor, member ng prosecution team doon sa article of impeachment ni Sara Duterte. So takot kayo kay De Lima? Dahil napakalawak ng karanasan niyan sa politika, sa batas, at sa hahanap ng katarungan o justisya or justice. Kasi dating chairman ng Commission on Human Rights na nag-imbestiga sa mga Duterte tungkol dun sa di umano human rights violation ng panahon ni Duterte, ni mayor pa lang ng Davao City. Tapos naging Justice Secretary. Tapos naging senador, pinakulong ni Duterte dahil hindi matanggap ni Duterte na siya ay inimbestigahan ng CHR at ni De Lima noong mga panahon yon. Pero na-dismiss nga ang kaso after 7 years ng pagkakakulong, hindi tumakas, hindi nagtago, hinarap ang kaso, babaeng matapang, ayun, nanalo, acquittal. So, hindi lang malinaw doon sa Court of Appeals yung mismong desisyon, kaya pinapaayos. So, hindi makukulong ulit, hindi magkakaroon ng retrial kasi tapos na yon. At hindi pwedeng baliktarin ang desisyon ng lower court sa acquittal case. Wala daw authority ang Court of Appeals yan. Ayun. So, di ba, malinaw na. Tuloy ang maliligayang araw ng mga piklawan-dilawan, mga sumusuporta at nagmamahal sa Congresswoman-elect na si Laila De Lima. Magagawa niya ang kanyang trabaho bilang congressman, magagawa ang trabaho niya bilang prosecutor sa impeachment trial, kaya sumisigaw at umiiyak ang mga Duterte supporters kasi alam nila. Hindi naman mamimersonal yan si De Lima, professional yan eh. Hindi yan katulad ni Duterte na pagka napansin mo, pipersonalin ka nung araw, mumurahin ka, ipapakulong ka, pag minamalas-malas na, tukang pang-aabutin mo sa kanya. Ito si De Lima, hindi. Magtatrabaho lang siya base sa dokumento sa article of impeachment, magtatrabaho siya bilang elected congressman. Yun ang gagawin niya. Kaya hanggang iyakan na lang po yung mga Duterte supporters na tatamaan ng rule of law na papairal ng congresswoman na ito, ng Kongreso at ng Senado. Ayun po yun. Di ba? Any comment, reaksyon, malaya kayo. Nakabalik na po sa larangan ng pagiging politiko ni Laila De Lima. Dahil pinagkalooban siya ng mga botante sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Dahil ang party list, ang boto niyan ay galing sa Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang overseas Filipino workers. Kasi national po ang pagkuha ng boto ng party list. Hindi yan district congressman lang. Malawak po ang nakuhang suporta niya. Kaya tamang-tama, tinanggap niya ang offer ng speaker na maging prosecutors against Sara Duterte. Okay? Abangan. At kung di ako nagkakamali, isa rin yan sa mga complainant. Tama, complainant siya. Doon sa crime against humanity against Mayor-elect Rodrigo Roa Duterte doon sa ICC. Tama, kasama nga pala siya doon. So, ayan. Complainant sa ICC, prosecutor sa impeachment, congressman-elect, naloko na. Bumalik ang kapangyarihan. Ano ang inyong masasabi doon? Okay? Please like and share ng ating mga topic. Subscribe kung hindi pa para aware kayo sa mga nangyayari. Tuloy-tuloy lang tayo. Magsama-sama para sa katotohanan at paninindigan sa bayang ito.